Pagsikat ng araw, kaagad nag-ayos ng gamit si Salbog na siyang ipinagtaka ni Goyang. Manong, bakit po kayo nagliligpit? Takang tanong ni Goyang. Napapanahon na, Goyang. Ito na ang panahong hinihintay natin. Wala sa baryo ang 7 makapangyarihang manggagaway. Pagkakataon na natin para mabawi ang iyong ina at nakumpirma ko na naroon siya sa loob ng baryo. Kaya magmadali ka na. Kailangan natin makarating sa bukana ng baryo bago magdilim. Dahil pagkagat ng dilim, nagkalat na ang lahat ng mga malaing ginhawa. Mas tumataas ang depensa ng baryong yon laban sa nagnanais pumasok. Pagpapaliwanag ni Salbog. Pero, hindi ba sinabi mo na ang mga manggagaway ay masasama? Pero bakit kaaway din nila ang mga malaing ginhawa? At ano ang nasa loob ng baryo na hinahangad nila? Muling pagtatanong ni Goyang kay Salbog. Ang kanilang hinahangad ay ang iyong ina. Wika nito sa dalaga. Naging palaisipan kay Goyang kung bakit kinuha ng mga manggagaway ang nanay niya. Mas lalo pang naging palaisipan sa kanya kung bakit hinahangad ito ng iba pang mga elemento. Matapos maisaayos ni Salbog ang mga gamit nila, kaagad niyang hinarap si Goyang at pinagbili na ng, Goyang, ang mga manggagaway ay sadyang mapanlin lang. Maaari nilang gamitin ang kahinaan mo laban sa iyo at alam nila kung ano ang laman ng puso mo. Kaya wag na wag kang magpapadala sa mga patibong nila, Goyang. Wag kang magpapalin lang sa mga kakayahan nila. Wika ni Salbog. Alam ko, Manong, at sa palagay ko handa na ako. At tatandaan ko ang lahat ng habilin mo. Tugon ni Goyang. Teka. Mukhang may nakalimutan ka. Wika ni Salbog sabay hagis sa kanya ng isang tungkod na nakabalot sa isang alampay. Nakalimutan mo yata ang mga sandata mo. Sinalo naman ito ng dalaga at naalala niya na ito nga yung alampay na iniwan sa kanya noong nagpunta siya sa sulad. At yung tungkod naman ay nanggaling sa isa pang malakas na babaylan na si Matiyas. Kasama noon yung kwintas na noon ay nakatali sa pinakataas ng tungkod na hawak ni Goyang. Ngayon, nakikita ko na ang iyong ina sa'yo. Kung titingnan ka ngayong, Goyang, isa ka ng batikang babaylan. Wika ni Salbog sa dalaga. Huminga ng malalim si Goyang at nagwika ng, Tara na, Manong. Kunin na natin ang aking ina. Noong mga panahong yon, pakiramdam ni Goyang ay napakalakas na niya. Na siya ding napansin ng mga kasama nilang babaylan. Tingnan mo ang alabay ni Lucio. Napakalaki na ng pinagbago niya buhat ng sanayin siya ni Salbog. Wika ng isa sa mga babaylang kasama nila. Tama ka, Arwan. Iba na ang enerhiya na nakikita ko sa kanya. Hindi na ito yung enerhiya ng isang batang gutom sa kaalaman. Bagkus ay nakikita ko ay enerhiya ng isang makapangyarihang babae na nasa hula ng mga ninuno. Tugon naman ng isa pang babaylan. Goyang, tandaan mo ang mga itinuro ko sa iyo dahil magagamit mo ito dito. Ikubli mo hanggat maaari ang iyong kakayahan gamit ang mga sabulag na itinuro ko sa iyo. Habilin ni Salbog. Tumango naman si Goyang bilang tugon. Ilang oras na paglalakad at nasa bungad na sila ng baryo. Ang baryo ng mga manggagaway ay maihahalin tulad sa hamtik. May iisang pasukan, napakaraming dampa sa paligid, at sa gitna ng baryo
ay may isang bulwagan. Napansin din ni Goyang na halos walang nakakapansin sa kanila. Sa dami ng taong nagpaparoot pa rito, halos hindi sila napapansin ng mga ito. Kaya labis na nagtaka si Goyang, dahilan para magtanong siya sa isa sa mga taga roon. Nilapitan niya ang isang matandang lalaki na naghahabi ng buslo. Manong, maayong adlaw kanimo. Mga manlalakbay po kami at napadaan lang. Maaari po ba akong makiinom? Nauuhaw na po ako eh. Napatingin sa kanya ang matandang lalaki at tumugon. Doon, pwede kang sumalok ng inumin sa balon na yon. Wika nito sabay turo sa isang balon malapit sa bulwagan. Salamat po, Manong. Pagpapasalamat ni Goyang sa matanda. At agad na tinungo ang balon upang kunyari ay iinom ito ng tubig. Lumapit naman si Salbog sa kanya. Ano bang iniisip mo? Bakit ka nagtanong sa isa sa kanila? Hindi mo ba naisip na baka makahalata sila? Wika nito sa dalaga. Alam ko yon, Manong. Pero di ba, yun nga ang pakay natin? Ang mapansin nila upang malaman natin kung saan naroroon ang aking ina. At habang nag-uusap sila, may isang taong lumapit sa kanila at nagwika ng, Punong Salbog, nandito ang hinahanap natin. Pero ang pinagtataka ko ay hindi naman siya nakakulong at hindi naman siya binabantayan. Katunayan, nakita ko ang babaylang Salve sa labas ng baryo na nakikipag-usap sa mga magsasaka. Wika ng lalaki. Ang lalaking yon ay isa sa mga espiya ni Salbog. Nagkatinginan si Goyang at si Salbog dahil sa kanilang narinig. Kaya minabuti nilang puntahan ang sinasabing kinaroroonan ng babaylan. At tinuro naman yon ng espiya sa kanila. At sa di kalayuan ay nakita nga nila si Salve na nakikipag-usap sa mga nakaupong magsasaka. At hindi napigilan ni Goyang ang pananabik sa kanyang ina. Lumapit ito sa kanya at agad na yumakap. Mama! Sigaw nito sabay yakap sa kanyang ina. Goyang anak, anong ginagawa mo dito? Di ba nasa hamtik ka? Takang tanong ng kanyang ina na animoy gulat na gulat dahil sa nakita niya ang kanyang anak doon sa baryo ng mga manggagaway. Mama, halika na. Tumakas na tayo dito. Madali ka. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Wika nito sabay hatak sa kanyang ina papalayo doon. Nang makalayo na sila ng husto sa baryo, nilingon ni Goyang ang kanyang ina at natigilan ito sa pagtakbo dahil napakatamis ng ngiti sa kanya ng nanay niya. Mama, ano't nakangiti ka dyan? Bilisan mo na! Wika nito sa ina. Goyang anak, huminto muna tayo saglit at mag-usap. Kumalma ka. Tugon nito. At yun naman ang ginawa ni Goyang. Anak, bakit ka ba nagmamadaling makaalis sa lugar na to? Ano ba ang problema? Takang tanong ng nanay nito. Mama, nakarating sa amin ang isang balitang dinukot ka daw ng mga manggagaway. Kaya iniligtas ka namin, kaya halika na, bago pa tayo masundan ng mga manggagaway sa baryo. Pagmamadali ni Goyang sa kanyang ina. Ano? Dinukot? Kanino galing ang balitang yan? Sino ang nagsugo sa inyo? Sunod-sunod na tanong ni Salve sa anak. Mama, kasama ko ang mensahero ng Rahabalin Susay, si Salbog. Pero ang naghatid sa amin ng balita
ay isang manika na nilikha ng mga manggagaway. Ang sabi nito ay, hawakan nila at kung hindi daw ako hihinto sa pagiging alabay, papatayin ka daw nila. Pagpapaliwanag ng dalaga. Kabaliwan yan, anak. Halika, bumalik tayo sa baryo at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Medyo malayo ang natakbo natin, ha? Nagulat ako sa iyo, anak. Ang laki na ng pinagbago mo. Naging maliksi ka na. Nakangiting wika nito kay Goyang. At agad namang naglakad ang dalawa papasok sa baryo. Pagdating nila, nadatnan ni na Goyang si Salbog na nakaupo sa isang mesa kasama ang isang kalalakihan at umiinom ng tuba. Masayang nagtatawanan ang mga ito. Hoy tanda! May gana ka pang uminom dyan, ha? Halika na! Umalis na tayo! Napatingin ang lahat ng naroroon kay Goyang. At si Salve naman, sinapo na lamang ang noo dahil sa kahihiyan. Anak, hindi ganyan kausapin ang isang punong minsahero ng raha. Gumalang ka naman kahit konti lang. Wika nito kay Goyang. Pabayaan niyo po siya, babay lang, Salve. Nasanay na siyang ganyan ang tawag sa akin sa haba ng panahong magkasama kami sa paglalakbay. At nasanay na din ako sa talak ng bunganga ng alabay na yan. Sabay tawa ng napakalakas. Teka, bakit parang hindi naman ito ang dapat na mangyari? Manong, nililin lang ba ako ng isip ko? Wala nga ba tayo sa panganib? Pero ano po yung sinabi ng bata sa atin sa hamtik? Sunod-sunod na tanong ni Goyang. Kaya nga sinabi ko na maaaring nagkamali tayo sa sinabi ng bata. At alam mo bang, munti ka na tayong makidigma sa isang maling angkan? Hindi ang manggagaway ang kalaban natin dito. May espiya sa hamtik. Gumawa ito ng paraan para umalis tayo doon at tuluyan nilang mapasok ang baryo. Sinamantala nila ang pagkawala ko doon dahil alam nila na mahina ang depensa ng baryo kapag wala ako at ang mga alaga ko. Paliwanag ni Salbog. Halina kayo at pumunta tayo sa pinuno ng bayang ito, ang pinuno ng mga manggagaway, si Tandang Karam, na mabuting kaibigan ng iyong Lolo Manuel, anak. Hindi makapaniwala si Goyang sa mga naririnig niya. Ang akala niyang nasa panganib ang kanyang ina ay isa palang panlilinlang. At ang napakalaking tanong nito sa isip niya, sino ang espiya sa baryo ng hamtik? Tumigil si Salve sa paglalakad sa harap ng isang kubo. Dito lang kayo, magbibigay alam lamang ako sa pinuno. Wika ni Salve. Maya-maya pa ay lumabas ang isang babae at nagwika ng, maaari na kayong pumasok sa pahintulot ng aming pinuno. Sabay hawi ng kurtinang gawa sa hinabing mga kabibe. Pagpasok pa lamang ni Goyang, naramdaman na kaagad niya ang kakaibang bigat ng puwersa sa paligid. At nung nakaharap na nila ang mismong pinuno, hindi napigilan ni Goyang ang mapaluhod sa sahig. Nagsalita ang matandang pinuno ng, Ikaw ba ang anak ni Salve? Ikaw ba ang sinasabing babae na itinakda ng Apo Lakay? Inangat ni Goyang ang kanyang ulo at sumagot ng, Opo, ako nga po ang anak ni Salve. Ano po ba ang nangyayari? Bakit iba ang nadatna namin kesa sa inaasahan namin? Tanong ni Goyang. Ang pinuno ay napakatanda na halos puti na ang lahat ng buhok nito. Maging ang mahaba nitong balbas ay kulay puti na rin. Maihahalin tulad na ito sa ermitanyo. Nakasuot ito ng mahabang puting damit. Nakapikit ito
na animoy natutulog. Pero nang pinilit ni Goyang ang tumayo, naidilat nito ang kanyang mga mata. Wala pang nakatayo mula sa kapangyarihan ko. Totoo ngang kakaiba ka. Totoo ngang ikaw ang pinili ni Apo Lakay. Tumayo ang matanda at naglakad patungo kay Goyang. Ang mata nito ay purong puti at dahil kokonting liwanag lamang ang pumapasok sa kubo, makikita mong nagliliwanag ang mga ito. Narito ang iyong ina sa kadahilanang kinailangan namin siyang pangalagaan laban sa nakaambang panganib. Hindi na ganoon kalakas ang kapangyarihan ng iyong ina upang ipagtanggol pa ang sarili niya. Hindi siya dinukot ng aking angkan, kundi siya mismo ang tumawag sa amin at humingi ng tulong. Pagpapaliwanag ng matanda na mas lalong nagpagulo ng isipan ni Goyang. Kaya muli itong napatanong ng, "Mawalang galang na po, Manong." Bago pa siya makapagpatuloy ng kung anumang sasabihin niya, pinutol ni Salve ang sasabihin nito. "Tawagin mo siyang Amang Lamaw. Siya ang pinakamataas na pinuno ng mga manggagaway," wika ni Salve. Si Tandang Lamaw ay isa sa pundasyon ng mga hanay ng manggagaway. Pero bago pa maituloy ni Goyang ang kanyang katanungan, nagsalaysay na ang matanda. At bago niya ito ginawa, iniutos niya na lumabas ang lahat ng nasa silid na yon. Nang maiwan silang dalawa ni Goyang, sinimulan niya ang pagsasalaysay at pagpapaliwanag sa dalaga. Salaysay ni Amang Lamaw. Ang mga manggagaway ay isang malakas na angkan na maihahalin tulad sa inyong mga babaylan. Ngunit ang pinagkaiba namin sa inyo ay ang kakayahan naming pasunurin ang anumang elementong nais naming gamitin, maliban sa mga bathala at mga bonggaitang diwata. Kagaya ni Apo Lakay Malandok, Inagunid, Lindayag, at napakarami pang iba. Pero saklaw ng aming kakayahang makapagpasunod ng mga nilalang mula sa kailaliman. Kabilang dito ay ang mga demonyo. At sa paglipas ng panahon, hindi naiwasang umusbong ang bagong henerasyon. Dahilan para magkaroon ng paksyon sa pagitan ng mga manggagaway. May mga pangkat na naging hayok sa kapangyarihan at nagpasyang humiwalay sa amin. Nahati sa maraming anyo ang humiwalay sa amin at lahat sila ay naligaw ng landas. Ginamit ang kapangyarihan at dunong sa lihim na kaalaman upang magdulot ng pinsala sa sangkatauhan. Kabilang sa mga ito ay ang mga aswang. At mula naman sa angka na ito sumibol ang 5 lahi ng aswang. Ito ay ang mga asbo, daghamon, bangkilan, talunanon, o aswang gubat, at ang pinakamalakas sa lahat ng mga nabanggit, ang mga hanagop. Ang lahing nagnanais kumuha sa iyong ina ay ang lahi mula naman sa angkan ng mga mambabarang. Dahil gusto ng mga ito ay ang dugo ng iyong ina na sa ting nananalaytay sa ugat mo ay ang tanging makakabuhay sa kanilang pinuno na pinatay ko maraming taon na ang nakakalipas. Pagpapaliwanag ng matandang pinuno kay Goyang. Pero ano po ang silbi ng paghirang sa akin? Bakit ako ang pinili?
Tanong ni Goyang sa matanda. Ang paghirang sa iyo ay isang espesyal na gawain dahil mula sa iyo isisilang ang isang hanay na magpapatuloy ng mga katungkulan ng mga babaylan. Yun ay ang pangalagaan ang balanse ng kalikasan. Ngunit kaakibat ng iyong magandang tagna ay ang kaguluhan. Magdudulot ng kaguluhan ng isip ang pagkakakilanlan ng iyong magiging anak at mga apo. Dahil isisilang sa modernong mundo at unti-unti nang mawawala sa kanila ang pagpapahalaga ng kanilang tungkulin. Ngunit, nakadepende ito sa paggabay ninyo sa henerasyong yon, ang magiging hinaharap nila. Tandaan mo, Goyang, ang henerasyong magmumula sa iyo ang siyang haharap sa napipintong digmaan at nasa hanay din nila ang makakasaksi ng muling pagbabalik ng anak ng tagapaglikha ng sanlibutan. Kaya pangalagaan mo ang magiging supling mo. Patuloy mong ipaalala sa kanila na ang tungkulin nila ay hindi lamang magtatapos sa mga pahina ng aklat, pagkat tumpak itong magaganap pagdating ng panahong sinasabi ko. Muling pagpapaliwanag ng matanda kay Goyang. Matapos ang kanilang pag-uusap, nalaman ni Goyang na ang espiya na nasa hamtik ay walang iba kung hindi ang guro niyang si Amalia. Napagtanto din ni Goyang kung bakit hindi itinuturo sa kanya ni Amalia ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ito ay sa kabila ng kautusan ng Raha. Nung gabing yon, matapos maghapunan, pinulong ni Tandang Lamaw ang lahat ng kasapi ng kanilang mataas na hanay. Ang 7 mataas na manggagaway, kabilang sa mga nagpulong, ay ang ina ni Goyang. Si Salbog, si Goyang, at isa pang lalaking nakatakip ang muka. Hindi maalis ni Goyang ang tingin niya sa lalaking yon dahil sa wari niya'y pamilyar sa kanya ang tindig ng lalaking yon. Halos kahawig ito ng tindig ng kanyang ama. Ang pinagkaiba lamang ay ang mga tattoo nito sa kanyang katawan at ang sandatang nakasukbit sa kanyang bewang. Ang suliranin ng hamtik tungkol sa espiya, kailangan nating malunasan. Hindi ko mawari kung sino ang Panginoon ng espiyang ito. Hindi ba't ikaw ang guro ng Amaliang yon, Salve? Wika ng matandang pinuno. Opo, Amang Lamaw. Ako ang naging guro ni Amalia. At hindi ko inakalang siya ang espiya. Tugon ni Salve. At ang ikinakabahala ko, nasa baryo hamtik ngayon ang espiya at pinagkakatiwalaan siya ng Raha Balinsusay bilang isa sa mga dalaganan. Singit naman ni Salbog. Nahaharap sa isang napakalaking problema ang buong baryo ng hamtik. At naririto tayo sa malayo at wari ko ay wala tayong magagawa. Muling wika ng pinuno. Kung gayon, kailangan na nating magmadaling bumalik sa hamtik upang maagapan ang napipintong panganib. Tugon ni Goyang. Na siyang gagawin natin ngayong, Goyang, sa oras na makabalik ang aking mga alagang isinugo upang magmanman sa hamtik. Sa ngayon maghintay tayo. Yon ang pinakamainam nating gagawin. Muling wika ni Salbog. Si Goyang naman noong mga oras na yon, nakatingin lamang sa lalaking may takip ang muka dahil talagang pamilyar ito sa kanya. Hindi nga lang niya matandaan kung saan niya nakita ang taong ito. Matapos ang pagpupulong, sinubukang kausapin ni Goyang ang taong yon. Okay, Okay, yung Goyang 8, sunod kagad natin. Pero baka bukas na.
Kasi ang hirap ng boses ng matanda. Ang hirap nung boses nung matanda eh. Parang galing pa siya sa pinakailalim ng lalamunan ko tapos aangat. Pero walang problema doon. Pahinga lang tayo ng konti tapos banatan kaagad natin yung Goyang 9. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Sorry, Goyang 8 pala. Yun lang. Kita-kits.